Hi guys! Welcome back to my channel. If you're new here, this is Camille and kababalik ko lang galing Japan! So today's vlog is gonna be my Japan haul for spring season, but part 1 lang muna ha. Kasi last November, yun yung first visit ko sa Japan. Naparami ako ng bili ng makeup and skincare. Then came December, bumalik ulit ako and ayun na talaga. Inabot ako ng 70 kilos luggage and hindi ako nagpasabaya. That's all for me and for pasalubong sa loved one. Kung yun lahat ang i-haul natin ngayon, nako, hindi tayo matatapos. So kailangan ko siyang i-cut into 2 parts or maybe 3 parts. Char. 2 plastic bags lang ito. Parang ang konti lang nang nabili ko. Very good na ako neto. But if titingnan natin yung resibo, umabot ako dito ng 82,000 yen. Like, hello, ito lang. Mas mahal pa to kesa nung umabot ako ng 70 kilos luggage last December. By the way guys, sealed pa to ha. Kasi ang rules sa Japan, if nabili mo siya ng tax-free, bawal mo talaga siyang buksan if you're still there. So please po, wag na natin i-risk buksan. Kahit pa sabihin na hindi siya kasya sa luggage, kasi kung kaya nating mag-shopping ng madami, dapat kaya rin nating magbayad for whatever is due sa luggage. Extra luggage guys, bili kayo. Open na natin. So our first item, of course, collagen. Sandali lang, buksan natin. Tadaan! Kita ko sa inyo yung mismo. Kasi maraming ganito sa Japan and itong variant na to talaga yung favorite ko. Sa Japan, ang bilis ko mainom ito kasi sa mga konbini lang, maraming nabibili na ganito. The problem is sobrang bigat niya. Iuwi, ang hirap. So I just bought 3 bottles. Lang po ha. Pero alam nyo, nung December, ang dami ko nauwi nito. Kasi kasama ko si Bobby nag-travel nun. So meron akong taga-buhat and taga-dala. Parang 18 pieces ang naiuwi ko. And ngayon, kasi isa ko lang uuwi ng Pilipinas. Kaya, 3 peraso lang talaga ang binili ng akin. Yung yan siya. Hindi siya yung regular na Shiseido, yung parang color pink or red. Ito is yung Lux Rich variant nila. Medyo mas mahal siya, pero hindi naman double price. This is Shiseido, the Collagen Lux Rich. Love ko talaga itong Shiseido brand. Kahit yung powder ko na collagen, Shiseido siya. 2 years ko siyang ginagamit. Yun talaga yung gamit kong collagen. But now, I tried something new, guys. This is Asahi brand, Premier Rich. Gold variant. Kasi may iba ding Asahi eh. Pero ang kinuha ko yung gold packaging nila. Ang taas kasi ng collagen. My gosh. Kaya nagulat ako. Kaya, totoo ba to? So, try natin. So, I bought 3. Umpisa pala makikita nyo na kung bakit umabot tayo ng 82,000 yen. Mahal kasi talaga ang collagen. Pero mura na sa Japan ha. Ang bilis ko kasi maubos ito eh. Kasi nilalagay ko siya sa overnight oats ko for my breakfast. Hinahalo ko din siya sa mga juice ko. Hinahalo ko din siya sa everyday kong pag-take ng protein water ko. Next is, oh my god, napakadaming eye drops. Wala pa dito yung mga nabili kong eye drops nung November and December. Ito is yung pinandagdag ko lang ngayon. Kasi, guys, everyday ako naka-contact lens. So, sobrang importante sa akin na comfortable yung eyes ko. Hindi siya dry. Kasi, di ba, pag mahirap talaga pag nag-dry ang contact lens, yung iba lumalabas na lang ng kusa. So, ayan, madami. Different brands ng contact lens drops. So, ito kasi, ito is contact lens drop siya. So, before nyo siya isuot, lalagay mo siya sa contact lens, tapos isusuot. And yung iba naman, itong mga to, is eye drop diretso, na safe for contact lens. Ayan, pagbibili kayo guys, kasi may mga gantong variant eh, na regular lang. Hanapin nyo yung ganyan, yung may contact lens talaga. Ayan, yung nakalagay, contact. Tapos drawing. Tapos, ayan, may drawing ng contact lens. Ito pa pala. Ayan, ito. Pero ito maganda to, medyo may kamahalan lang, pero the best. Ano pa? Ito din, parehas sila ng brand. This one, 3 peraso yung binili ko. This one, 1 lang kasi ang dami kong binili nito noong November and December na bumalik ako. So, hindi ko pa nabubuksan yun. I-haul ko yun sa part 2 or part 3 na lang. Actually, may favorite na talaga akong eye drop. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So, ito ipapakita ko sa inyo. Ito talaga yung favorite kong eye drop. Pero bakit pa ako bumibili ng maraming eye drops? Kasi ang mahal niya. Actually, ito is napapasabay ko lang siya from US. Dati, nagpapasabay ako nito, mga 5 peraso. And nung last punta ko, last month sa Australia, bumili ako ng 1 peraso lang. And kasi yung presyo niya is 700. Tingnan nyo naman guys, ganito lang siya kaliit. Yan lang. Nakakaubos ako ng 2 ganito sa isang buwan. And isipin nyo, sa 700 pesos, parang kaya ko nang bumili ng ganitong 6 na peraso na eye drop from Japan. Ang project natin, kaya ang dami pa rin binibili, kahit may favorite na ako, is mahanap tayo ng affordable alternative na hopefully same effect, no? Na hindi lang talaga masabing eye drops, pero talagang ramdam mo yung hydration niya. So guys, this is Systane Hydration pala, preservative free. Yan.
bongga ka, pero ang mahal mo. Open natin itong isa. Kasi nandito na tayo sa usapang eye drops. Papakita ko sa inyo ang mga kinord natin. Contactless na naman itong mga. Oh my God. Ang dami. Ang dami nito guys. Sa isang pack ng ganito, may 10 na peraso na. So, bilangin natin kung ilan talaga yung nabili ko. Actually, kaya hindi ko talaga binilang kasi nagpili na lang ako ng color doon. And sizes. Kasi may different sizes din to eh. Wait. Okay, let's start counting. Meron pa dito, sandali, hindi ko na mahawakan eh. Meron ako ditong 3. So, ayan. 7 packs. Then ito, 6 packs. So, ito, 13 packs. And may 3 pa tayo. So, 16 boxes ng contact lens ang nabili ko. And times 10, kasi nga may 10 na piraso siya bawat isang pack. So, meron tayong 160 contact lens. Pero kailangan ko yan. This is all graded contact lens guys ha. Hindi lang siya pang forma or para sa makeup. Kailangan ko talaga siya para makakita ako kasi everyday talaga ako naka-contact lens. Mostly sa mga binili ko dito is for daily lang talaga. Disposable ito kaya ganito kadami. Kasi nahihirapan ako na ilagay sila sa lalagyan ko. Wait lang, papakita ko sa inyo. Na ang dami kong lalagyan ng contact lens. Eto guys. For example, ayan. Mga nakalagay na contact lens. Etong mga ito, binili ko to sa EO. And yung mga nabibili ko sa EO, minsan 1 month, yung iba naman, 1 year talaga. Wala pang isang linggo, talaga nasisira na siya or nagda-dry. Ang hirap kasi ng ganitong lagayan. Kaya may binili din akong lalagyan eh. Itatry ko pa lang to guys. Eto, yung ganito. Ang cute to. So talagang soak yung contact lens mo sa loob. Sana hindi siya mabilis mag-dry down katulad ng mga ganito. Meron pa akong mga ganito. Wait. Chanens! Ayan, sobrang dami. And madami na akong natapon ha. Box ang natapon ko. Dahil nga, once nag-dry na siya, nagugulat ako. Lalo na pag nagta-travel ako, pag uwi ko dito, dry na silang lahat. So, wala na tayong choice. Kailangan na natin itapon. Kaya, ang dami kong binili na pang daily contact lens lang. EO girly talaga ako kasi nasanay ako. Nung college kasi ako, malabo na talaga yung mata ko ever since. And yung sister ko, doon niya ako laging pinapagawaan ng salamin. Salamin pa ako nung college. And kaya ko sinabing lagi, kasi naluloka siya. Kasi pag nagbabasa ako, bago matulog, natutulugan ko. Kaya pagising ko, sira na yung salamin ko. Tapos magpapagawa na naman siya. Ang sarap alalahanin, no? Ang sarap alalahanin ng mga college days na wala kang pinoproblema. Ay, nako. Anyway, tuloy na tayo. Sunscreen na tayo, guys. This one is from Biore, UV Aqua Rich Airy Hold Cream. Ito siya. And I admit, sunscreen addict talaga ako, guys. Nako, kung mapapakita ko sa inyo itong cabinet ko, puno siya ng sunscreen. Kasi, yes, totoo, nag-hoard ako ng sunscreen ko. Kasi, it's not just for me. Mahilig ako magbigay ng sunscreen sa friends ko, sa family, para lahat tayo ay protected. Try ko na yata itong mga Biore. Actually, lahat yata ng Biore variant na try ko na. Kasi since college, ito yung gamit ko. Kasi, mas mura siya compare sa ibang sunscreen. And honestly, sobrang light niya lang, no white cast at all. Ang ganda niya. Naging favorite ko talaga siya. And this one, kaya ko na lang naman siya binili. Kasi ngayon ko lang nakita ito, parang bago yata nila. Na parang siyang foam. Kasi airy cold eh. Baka yung sobrang lambot niya. I really don't know. Try natin to guys. Nahanap ko yung spray na binili ko. Ito naman, restock lang. Kasi naubos ko na yung ganito ko. Spray lang to. Walang kahasal-hasal gamitin. Pero for retouch lang to guys pag nasa labas na tayo. Paglalabas pa lang tayo na sa bahay pa, I suggest cream pa rin yung gamitin natin. But guys, disclaimer lang ha. I finally found my favorite sunscreen of all time. Wow. Pero seryoso. This one is from La Roche-Posay. And ito talaga. Wala na yatang makakapalit pa dito talaga sa favorite kong sunscreen. Kahit napakadami ko ng brands na nagamit. I'm using the white one. This one, yan talaga yung ginagamit ko sa face ko. And this wet sunscreen, yung ginagamit ko para sa katawan ko. Guys, the best talaga to. And may studies pa to ha. Ang nakalagay dito is 50 plus SPF siya. UVB and UVA. Pero, nung sa studies na lumabas, parang 76 talaga yung SPF niya. Kasi yung iba, hindi talaga totoo yung mga SPF na nakasulat. So, if you're looking for a sunscreen, like top tier talaga, like elite level, guys, maniwala na kayo sa akin, ito talaga, this is it. May kamahalan lang siya, pero sobrang worth the money. I swear by this. And yung sa face ko na yan. Next, guys, is this, Royhi Chuboko. Hindi ko alam yung tamang pronunciation niya. Ayan. Pero this is a must. My gosh, asa trentahin tita. Alam ko, very famous ito sa Japan and yung mga nanggaling na sa Japan, hindi ito nawawala. Lagi talaga siyang kasama. Last November and December, ang dami ko din binili nito, pero wala akong tinira for myself. Wow.
Kasi pinamigay ko siya sa parents ko, sa family ko, and sa mga friends ko. So now, yay, I bought one. One lang, para sa akin. These are small pain relief patches pala. Like parang nilalagay siya sa likod, shoulders, ganyan. Parang, ano ba yung brand dito na sikat? Salon Pass. Ganun. Same siya ng Salon Pass. Ang cute na ito. Napaka-random. So, this one is the viral egg yolk and soy sauce in one. Like, packet lang siya. Papakita ko sa inyo. Sobrang famous niya. Ewan ko kung bakit ganyan. Hindi ko pa ito natatry and I'm very curious about this. So, kumuha ko ng 2 pack. Egg yolk and yung soy sauce. And, sobrang easy niya lang buksan. Pag pinrest ko lang to, lalabas na sila. Tapos, eto lang guys isang pack lang nito, ulam na daw talaga, and ang sarap daw. And sobrang excited ako for this kasi 1 month mahigit na akong nag-addict talaga sa rice. Everyday excited akong umuwi para magluto ng kanin at kumain ng kanin, any types of grains. Nginunguya ko sila ng hindi pa luto, tapos excited akong magluto ng kanin. Sa Australia ko pa lang, excited na akong magluto ng kanin. Hindi ako excited sa ulam, sa kanin talaga. Kahit pumunta akong Japan, cravings ko is rice. And ngayon, excited ako na umuwi dito sa condo para magluto ng rice ko. Excited ako kumain ng kanin. Bakit? Like, sobrang excited ko kumain ng kanin. Ang weird. I'm so excited about this also. So, itatry ko siya sa rice ko. So, I'll make a separate video na lang about this, guys. I'm so excited. Next na tayo. Ito pa lang mga ito is nabili ko sa Donkey. Donkey. And this one, galing sa Loaf. Ayan. Excited din ako ipakita sa inyo yung mga nabili ko. Very tita talaga. And then, okay. This one is really not for me. This is brush and clothes set for shoes care from M. Mowbray. Hindi ko alam yung tamang pronunciation na M. Mowbray. Ayan. And M. Mowbray has established itself as one of the leading providers of leather care. Sabi! So, binili ko to guys. Ito is surprise ko for Bobby. Kasi natutuwa siya dun sa hotel sa Japan, sa entrance ng mga room, meron kasing mga shoe brush doon, and gamit na gamit niya. Tuwan-tuwa siya. So, before kami aalis, brush niya yung shoes niya, and pag uwi namin, ibabrush niya yung shoes niya, and it's really funny kasi pati yung shoes ko, na hindi ko naman gustong gawin yon, binabrush niya din. So, natutuwa siya. Naghanap ako ng ganon. So, ito is para sa kanya. And for sure, pag napanood niya tong video na to, hindi na yung surprise kasi alam niya na. Next time, ang bibilin ko is, alam niyo yung stick na parang hindi ka nayuyuko kapag nagsusuot ka ng rubber shoes. Kasi sa Japan, ang ginagamit nila is yun. Yung sa may likod ng shoes is kailangan pa natin hawakan para maipasok natin na maayos yung paan natin. And sa Japan, may ginagamit silang stick. It's so cute kasi yung maliliit na bagay, kinakatuwa niya. So, support natin yan. Next na tayo. This one, very tita, Kaminuko sponge. Sikat din ito sa Japan. And you know why? Kasi very durable niya daw. Hindi talaga siya mabilis masira. Nagtatagal hanggang ikaw na lang magsawa sa kanya. Parang ganun yung mga nabasa kong review. And ang pinakagusto ko din dito is meron siyang antimicrobial and anti-fungus. Gusto nyo yun? Ang gamit ko kasi talaga dito sa condo is yung Scrub Daddy, Scrub Mommy, and yung Scrub Baby. Tatry natin to. Napakabongga ng antimicrobial and anti-fungus, diba? Kasi syempre sponge siya. Lagi siyang basa, diba? Ito sobrang bilis daw matuyo, guys. And paano siya nagkaroon ng antimicrobial? Hindi ko rin alam. And hindi siya nangangamoy, which is very important for me. Kailangan laging mabango. So, next na tayo. So, eto na. I'm so excited. Rice, era ko. Sabi ko sa inyo sobrang hilig ko sa rice lately. Talagang tuwang-tuwa ako sa kanin. Kaya bumili ako ng mga microwavable container para hindi na ako saing ng saing. Kasi ako talaga guys is nagmi-meal prep for a week or 2. Nire-ready ko na yung mga food ko, then pinifreezer ko sila. Yung mga ulam lang. Kasi nga, wala pa akong ganito before. So, ang ginagawa ko, yung mga ulam ko, magluluto na ako ng maramihan yan, tapos ipifreezer ko siya, and nagka-calorie counting kasi ako. So, para sakto na lang talaga yung kain ko for that day, bilang ko talaga. So, naka-freezer lang sila, yung mga ulam ko, tapos everyday, yun ang kinakain ko. Pero yung rice, is lagi ko lang siyang sinasaing kasi wala pang ganito. And I'm so happy nung nakita ko ito doon sa Japan. So, bumili ako ng 4 na piraso, isang malaki, para pag gusto ko ng medyo madaming kanin. Weird ng craving. So, now, I'm really happy kasi at least this time, kasama na siya sa meal prep ko every week, diba? Yung pati rice ko, may freezer ko na. Next na tayo. And the last one from Loaf ay itodo na natin ang rice obsession ko. This one is a standing rice scoop. See?
So, why is it good? Kasi hindi daw siya masyadong dumidikit yung rice dito. Isa pa is standing siya, so hindi siya babagsak-baksak. Malinis yung food natin. Actually, hinahanap ko yung parang ball dito. May nakita kasi akong ganun online. Ball siya dito na kahit anong bagsak mo talaga, kahit pa ganyan, tumatayo siya ng pusa. And hindi ko yung nakita. So, ito yung nakita ko. So, ito yung binili ko. Ayan siya. Excited na akong magsaing. Magsasaing ako after ng video na to. Charot! Last bag na tayo, guys. Ito naman, guys, nabili ko na mismo sa Kansai Airport sa loob na. Dalawa lang naman to. Kasi para lang sa sarili ko to. Char! Ayaw magbigay ng damot. Wait lang. Pakita ko muna itong nasa ibabaw. Ito, feeling ko alam nyo na to. Usually, yung mga kaganto is yung Royce Nama Chocolate, di ba? Ang dami kong binili nito nung unang punta kong Japan. Ang dami talaga. And ang pinakamalungkot doon, nasira lang talaga siya sa ref ko. Ang bilis ng expiration date niya. And parang may 5 na ganito pa akong naiwan sa ref. So, wala na. Expired na siya. So, this time, bumili na lang ako ng dalawa. Yung nagustuhan ko last December, which is, syempre naman, ang matcha. Matcha flavor, guys. Ang sarap-sarap nito. Syempre, masarap din yung original nila. Yung color blue. Yun yung nagustuhan ko, pero this time hindi ko na siya muna binili kasi ayoko na masiraan. And itong limited spring edition nila, tignan mo, sobrang cute. See? Ngayon ko lang to itatry, hindi ko pa to nakita. So, ang flavor niya is Sakura Fromage. Silang dalawa lang yung nabinili ko kasi all for me lang. Kasi nakapagbigay na ako nito nung December sa mga friends and family ko. So, this time, puro pang sarili. And next one, and the last one ay isang box na Tokyo Milk Cheese Factory! Ang sarap! Nagustuhan ko ito nung unang kong beses tinry ito sa Shinjuku area nung December. Lalo na yung ice cream nila, cheesecake flavor. Sobrang sarap! Meron kasi ito din sa Pilipinas. Pero malayo Greenbelt yata. Nakalimutan ko na kung saan banda. Basta malayo dito sa condo ko. So, binyahe pa namin yon para dun sa ice cream na kinikrave ko. Now, nakita ko sa airport kasabay ng pagbili ko nitong mga Royce Nama Chocolate is this one. So, i-open natin. Actually, nakalimutan ko na kung ano mga flavor yung napili ko. Basta kinuha ko yata lahat ng flavor. And let's see. Open natin. Tchanan! Ayan. Kinuha ko yung tatlong flavor nila, guys. Ito siya. Excited na ako, uy. Okay. Ito yung tatlong flavor nila. Salt and camembert. Yun yata yung original. Next is strawberry and honey and gorgonzola. Pakita ko sa inyo isa-isa. Yan. Ang sarap nito, guys. Para dito lang sa condo. Para pag gusto ko mag-snacks ng crackers. Good milk and good cheese made in Japan. Ay, ano ba yun? Nakakaloka naman. Ay, malaki naman. Ilang peraso? 10 yata. So, ganito, papakita ko sa inyo isa lang. Pero alam mo, may kamahalan to Parang mas mahal pa nga ito. Itong cookies na yan, kaysa dito sa Nama So, ganyan lang siya. Sobrang simple lang na itsura niya, pero sinlasa. Gustong gusto to ni Bobby. Worth it ang last minute budol sa airport. Anyway, guys, this is everything I got for this Japan haul. Halo-halo na siya, no? From skincare, collagen, and to my rice obsession, to these snacks. But if you enjoyed this video, please like and subscribe. See you on my next video, guys. Bye!